Yung Pili Camarines Sur, isa sa mga pinili ng mga Hapon na pagkutaan nila. At dahil mahigit 3 years sila dito, marami silang panahon para gumawa ng mga tunnels. Nandito tayo ngayon sa Barangay Cadlan, kung saan ang sabi ng mga historian, may isa raw tunnel dito. Dito raw yun bande, sa mga talahiban dito. Ito, mukhang ito yun. May tubig. So, parang may diretso dito, pero may mga kwarto-kwarto. Ito isa. Meron pa dito. Mukhang natambakan na to, ha. Ano kaya? May palalim dun, ah. Parang may butas. Ay, ang daming paniki. Teka, papasok ako. Meron dong butas. Tas may butas din dito. May liwanag na dito, so mukhang palabas na to. Maikli lang itong tunnel na to. So mukhang imbakan lang siya. Kung hindi ako nagkakamali, imbakan lang siya ng mga kagamitan ng mga Hapon. Hindi talaga yung mga tunnels na mahahaba na that goes from one barangay to another. Palabas na to eh. Kung totoo ang nakasaad sa mapa, imbakan at taguan ng mga Hapon ang mga tunnel na ito. So may 900 Japanese dito sa Cadlan. Yeah. Kaya hindi kung saan hindi na nakikita, dahil nga nagtatago sila pag umaga pero pag gabi nakaano sila. So probably nakatago sila sa mga ganitong mga tunnels. Ito Si Riichi Wakimizu. Pinag-aralan ni Dr. Danny Herona ang kasaysayan ng mga Hapon sa bayan ng Pili, Camarines Sur. very strategic ang Pili sa Japanese forces ditong station sa Camarines Sur. One thing is there is a railroad station dyan sa sa other side ng road, and they transport their logistics and their troops galing doon sa Naga patungong doon sa Legazpi, and another important nila. The other thing is because they also wanted to protect yung airport dito. Dito pinadala yung pinakamalaking pulutong ng mga Hapon. Sa di kalayuan, mga maliliit na butas o foxhole naman ang aming nakita. Ano po ito, sir? Foxhole, ginawa din ng mga Hapon nung 3 taon na nandito sila sa Bicol. Ang kabilang dulo nito, sa kabilang dulo ng barangay. So lumulusot sila dyan? Oo, lumulusot sila dito. Tapos, dire-diretso gagapang sila na gagapang gano'n? sila. Sinubukan ng pasukin ng mga residente ang mga foxhole ng Cadlan. Kamangha-mangha raw ang lalim ng pasikot-sikot na ginawa noon ng mga Hapon. Kayang tumayo dyan sa loob? Kaya kung walang tubig yan, yung mga bata dito tumatayo, pupunta doon. Pero pagdating daw sa gitna, hindi na sila makahinga. Bakit daw? Ay malalim. Iba't ibang klase ng tunnel ang ginawa ng mga Hapon sa buong bayan ng Pili. Merong nasa ilalim, meron ding nasa ibabaw. 3 taon silang nandito. Ito yung isa sa mga tunnel. Pero, ang kaibahan nito, nasa taas siya ng ground. Usually, di ba ang tunnels nasa ilalim? Nasa ilalim, oo. Oo. Likely hindi ito ginamit ng mga natirahan ng mga opisyal Oo. o imbakan ng mga equipment nila or provisions. Oo. Mukhang dinayo ito para manlinlang lang, mag-create ng confusion. Decoy! Decoy. Sa tabi ng airport, may nakita kaming mas mahabang tunnel. May butas dito, tinakman na nila.
May butas Oo, dyan dati. oo, na nakakonekta sa ibang mga tunnels. Ang abandonadong kuta ng mga Hapon, tila may mga bago ng residente. Ito, bakit may barado dito? Oo, may higaan na, may natutulog na dyan eh. Ganun? Oo. Napalitan na ng mga barong-barong ang anumang alaala ng kahapon. Hindi namin napasok ang pasikot-sikot ng tunnel. Binahaya na kasi ito ng mga informal settlers. Naiintindihan namin na kailangan ng mga tao ng tirahan, pero gusto rin namin na ma-preserve ito para sa mga sunod pang henerasyon ng mga tao na gusto rin malaman kung anong kahulugan, anong nangyari dito nung panahon ng digmaan. Iilan lamang ito sa mga tunnel na ginawa ng mga Hapon sa bundok ng Isarog at sa kalapit nitong kanayunan. Mga bakas ng kahapon na unti-unting binubura ng kasalukuyang panahon. Nakakahinayang kasi sa isang tao na hinahanap pa yung roots niya, hinahanap yung nakaraan niya, ito yung mga signpost namin para lubos na mainawaan ng aming kasaysayan. Tapos pag nawala siya, nawawala yung history, nawawala yung Pinanggalingan mo. yung sana lilingunin mo, nawawala yung mga lilingunin mo dahil nawawala yung mga landmarks. Sa bundok man o sa kapatagan, mayaman ang Pili Camarines Sur hindi lang sa kalikasan, kundi sa natatago nitong kwento ng nakaraan. Isang yaman na pinanday sa loob ng mahabang panahon, isang yaman na sana matamasa pa ng mga susunod na henerasyon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.